Hello guys. Nandito naman po tayo sa ating vlog, cooking vlog. At yan, medyo napapasayo pa nga po tayo dyan. Kasama ulit natin si Kuya Joel, ang chef dito sa Western Australia. At ito nga po ang lulutuin namin. May sibuyas, hindi sibuyas, may bawang sibuyas. At may ginayat na mga karne. Hulaan nyo kung anong lulutuin namin. Charan! Ayan na nga po, ang kimchi. At dahil may kimchi tayo niluto ng isang araw na sinamahan ng tofu, gagawa po tayo ng kimchi soup. At inuna na nga po ang taba. Hindi muna po namin nilagyan niya ng mantika dahil hayaan muna natin na igisa ng baboy ang kanyang sarili sa sariling mantika. Halu-haluin lang ng konti, gising-gisingin dahil galing po yan sa freezer. At ulitin ko, disclaimer po ha. Yan nilagyan muna ng pangpasarap ang sekretong Vegeta Gourmet. Baka naman. Yan na nga po. Alam nyo, ang sekreto lagi diyan sa pagluluto ng ganito ay laging ise-serve mo siya ng hot. Actually, kanina pa po akong nagsabi na kami magluluto pero sabi ni Kuya Joel, hinintay ko po talaga kay Father kasi dapat ay mainit. Yan na nga po. Again, Vegeta Gourmet. Siguro sa atin, ang katapat na nito, magic sarap. Ayan, siyempre, kailangan freshly ground din po yung ating paminta na ilalagay para mabango-bango pa. Ayan. At halu-haluin nga po. Haluin. Haluin mo na ang niluluto mo, wag lamang ang damdamin. Ano ba yung sinabi kong yun? At syempre, dahil nga po medyo nilagyan natin ng canola oil. Hindi, olive oil pala. Syempre, social tayo. Canola oil ang lalagay natin dyan. At again, haluin hanggang sa lumabas ang kanyang sariling taba. At dahil nga po, sabi ni Kuya, parang mas masarap yung may tagal-tagal o malalim-lalim yung kagat ng anghang. Kaya dagdagan natin, Father, kaya ng chili powder. At yan nga po ang chili powder, dinagdag ho namin. At inilagay na doon para talagang yung anghang ay kumapit sa laman. At ngayon po namin inilagay ang sibuyas. Pero syempre, sabi nga po, kanya-kanyang diskarte lamang yan kung anong gusto niyo. Kung gusto niyo mauna ang bawang, kung gusto niyo mauna ang sibuyas, wala ho tayo diyan. Kung gusto niyo mantika agad, basta mekes na yan. Ang mahalaga ay tama ang timpla. Kaya nga po ay balanse ang alat, balanse ang anghang ayon sa inyong panlasa. Kasi syempre, tayo naman ng tao, kanya-kanya tayo ng panlasa. Yung matabang sa iba, maalat sa iba, at yung maanghang sa iba ay kulang pa sa iba. Yan napapasayo na po ako. At yan na nga po, inilagay na ni Kuya Joel ang kimchi na aming niluto ng isang araw. Ayan, tinatansya po, depende po yan. Ilagay nyo na. Tapos ay inyo po itong hahaluin ng kaunti. At sabi nga po, medyo hayaan nating maluto ng maayos yung mga kimchi na to para talagang lumabas-labas talaga yung kanyang anghang at talaga namang yummy. At ito na nga po, yan, haluin. Sabi ng iba, naku Father, madudurog. Yun na nga po, sadya nga po yun kasi para lumabas yung natural katas ng ating kimchi. At yan, sabi ni Kuya Joel, lagyan natin ng OXO. Yan po, yan ay para lamang po siyang sa atin na mga nor na ganon, na mga cubes. Ayan, stock or chicken stock. Pero kung gusto niyo maging Korean daw, sabi ating chef, seaweed stock. Okay na nga guys. So, depende na lamang kung ano ang inyong isasabaw diyan, chicken stock, seaweed stock, kung gusto nyo talagang Korean, or yan nga po, ang amin ay cube lamang. Yan. Depende na din po yung dami ng sabaw kung gusto nyong ilagay. Pero alam nyo, pagka talaga dito sa Australia po ngayon ay bagamat summer, ay medyo malamig. Kaya po sabi ko ba, masarap talagang humigop ng maanghang at mainit-init na sabaw. Yan po, takluban. At yan na, ginayat na ang tofu. Pero alam nyo, nung isang araw ang tofu namin ginamit, yung tofu na medyo malambot-lambot, mas masarap siya kaysa dito. Pero sabi nga ay
okay na din, go na din, go. At yan na nga po, matapos ang halos 15 minutes na pagpapakulo, yan, inilagay na po yung tofu. Pero depende din, wag nyo namang masyadong lulugsakin ang tofu. Yung tamang malambot-lambot na din lamang. At atin po yung pakukuluan pa ng mga ilang minuto at kapag ka po ganyan na, ay ready na i-serve. At sabi ni Kuya Joel sa akin, alam nyo Father, ito ang sekreto nyo. Lalagyan natin siya ng sesame oil para po talagang lasang-lasa. Ay na nga po, ready to serve na ang ating kimchi at para po medyo talagang masarap-sarap, samahan natin ng gyoza na talaga namang inano ko pa po yan, in-steam ko pa yan. Ayan, titikman na natin. Sabi ni Ate Lovely Father, itong mangkok na itong gamitin nyo para feeling talaga natin tayo ay nasa sa restaurant. Ayan ho. At ating titikman ang ating niluto. Ayan na. Unang subo. Sarap! Yummy! Talaga naman pong mapapasabi ka na lamang the best, better than any Korean restaurant. At yan na nga po ang gyoza na gumawa kami ng sausawan na maanghang-anghang. Ay sabi ko pero itong masarap sa diet. Yan, alam nyo sa mga yung tofu, high in protein po yan. Good yan sa diet. Kaya po, eto na, hanggang sa muli. Bye! Thank you for watching. Subscribe na lang po kayo at paki-like at pa-share.